Maganda at blessed morning po sa ating lahat na taga-DFC at sa lahat po ng mga makakasama ko ngayong umagang ito sa ating morning devotion. Ako nga po pala si Sister Seng. Dati nasa DFC UAE po ako under po ng Sarja Ministry where ang kasama ko po doon ay si Pastor Vito. At dahil po nag-for good na ako, nandito na po ako sa DFC Guagua, Pampanga, kung saan ang pastor po namin ay si Pastor Albert. So, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong umagang ito. At bago po tayo mag-start, alam ko po na masaya po tayong lahat at si God na naman po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating morning devotion, magdasal po muna tayo at lumapit sa Diyos. Ready na po ba kayo? Hallelujah! Father God in heaven, in the name of your Son Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at pagkakataon na ibinigay mo sa amin ngayong umagang ito. Bless each other, bless each and every one of us right now, Father God, at buksan mo nga po ang aming mga puso at kaisipan para maintindihan po namin ang mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Indeed, Father God, we are thankful and grateful dahil alam po namin na ang salita mo ang siyang pinakamaganda at pinakamagandang sandata na pwede naming magamit sa aming buhay para makamit namin ang iyong mga plano at ang pagiging masaya at pagkakaroon ng payapang buhay. In Jesus' name, ito po ang aming pasasalamat at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. Ayan. Ang magiging topic po natin for today is about prayer. Sa Tagalog nga po, pagdadasal, pananalangin. Sa simpleng version, sa simpleng definition po ng prayer is communication with God. Sa Tagalog, pakikipag-usap sa Diyos, pakikipag-ugnayan sa Diyos, at paglapit sa ating mahal na Diyos. Napakasimple pong gawin nun. Pero kung minsan tayong mga Kristiyano, dahil marami tayong, dahil nasa mundo nga tayo na ginawa ng Diyos na perfect, pero broken. Sabi nga po nila, no? We have a perfect world, but it is broken. Dahil nga po sa pinagagagawa ng iba't ibang tao sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang parte ng mundo. We have a perfect world, but it is broken. So, ngayon po, dahil nga po sa stress ng buhay natin o kung ano-ano ginagawa natin, iniisip natin, kung minsan nakakaligtaan na po natin ang isang importanteng bagay na binigay sa atin ng Diyos, and that is to communicate with Him. Ang makipag-usap sa Kanya at lumapit sa Kanya. At yun po sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po ba kung bakit kailangan nating mag-pray? Tayong mga Kristiyano. Kasi po, prayer is the only, or para sa akin po, it's one of the most powerful tool ng isang Kristiyano para po mapagtagumpayan natin ang anumang bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. As I mentioned earlier, kahit po ginawang perfect ni God ang mundo dahil po sa kasalanan at dahil po sa weaknesses ng mga tao, parang ang buong mundo kahit saan ka pumunta, may maling nangyayari, may maling nakikita, may maling naririnig. Because po sa mga weaknesses at kahinaan ng bawat isa sa atin. Sabi nga po nila, prayer can move mountains. Kasi nga po, hindi po siya literal na pag nag-pray tayo, para tayong si Superman o Wonder Woman na mapapagalaw natin ng isang bagay. Of course, God can do that. Pero hindi po natin siya pwedeng subukan sa ganong bagay. Ang ibig sabihin po ng prayer can move mountain. Because we have a powerful God that can make everything possible. So, hindi po sayang pag tayo ay lumalapit sa Diyos at hindi po sayang pag tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos. Ang paglapit po sa Kanya ay isang bagay na hindi po natin dapat nakakaligtaan dahil po sa pagdarasal, nagkakaroon po tayo ng power na nanggagaling sa Diyos.
Alam niyo po ba, may i-share ako. Sa church po namin dito sa DFC Guagua, meron po kaming prayer covenant, kaming lahat na nasa church, kaming lahat na member ng church. And that is to pray sa tuwing oras ng 6:18 ng gabi. Nakakatuwa po kasi yung akala mo na simple lang, yung mag-a-alarm po kami ng 6:18 in the evening, early evening, tapos lahat po kami, we have to stop in everything that we do, or whatever we are doing, kung nasaan man kami, sino man ang kasama namin, ano man yung ginagawa namin. Pag alarm po ng alarm clock namin o ng mobile namin ng 6:18, we will make a sacred, a holy pause. Mag-i-stop po kami because napaka-holy po ng oras na yun para sa amin, dahil yun po ang oras kung saan kaming lahat ay nagkaisa na lalapit sa Diyos sa oras na yun. We may not be together physically, pero in one accord, sumasang-ayon po kami sa iisa, at in one accord, lahat po kami ay masayang lumalapit at masayang magkakasama spiritually, dahil yun po ang prayer covenant namin, and that is to pray sa oras na yun. Napakalaki po nang nagawa sa akin ng 6:18 prayer namin. Kasi po parang napansin ko, parang gumaan ang buhay. Parang, now I don't have to worry kahit pagod ako, kahit stress ako, kahit sinong kasama ko. Pagtapak po ng 6:18, nagkakaroon po ako ng pagkakataon para mag-stop at makipag-communicate kay God at lumapit kay God. Ngayon po, napaka-sacred na po sa akin ng 6:18 PM kasi it's my time with God. At hindi lang po ako, kasama ko po ang buong church, pati na po yung pastor namin, na lumalapit sa Diyos at nagpe-pray kay God. Iba po yung ginawa niya sa buhay ko. I cannot imagine na it will make my life more beautiful, more magaan, at parang, yun nga po yung power to fight everything against all odds. Parang, napapagtagumpayan mo, parang winner ka, kasi you were able to spare time para magkaroon ka ng holy hour with God, holy time with God. Nakakapagpalakas po talaga siya. Babasahin ko po kung ano po yung nag-inspire sa buong church ng 6:18 prayer. Ito po yung Ephesians 6:18. Gamitin po natin yung ang salita ng Diyos version o kahit anong Bible meron po kayo. Magbukas po tayo sa Efeso, sa Ephesians 6:18. Ang sabi po, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng pinabanal. Yan po ang verse na lagi po nyong tandaan. Napakadali lang po niya. Manalangin sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin lahat ang mga dapat ipanalangin. Huwag magpabaya, ipagpatuloy ang pagdarasal, at lalo na para sa mga pinabanal. Pagbubulay-bulayin po natin kung ano ang ibig sabihin at pinararating sa atin ng ating mahal na Diyos sa verse na ito na Efeso 6:18. Alam niyo po ba, kung natatandaan niyo po, meron pong binigay na prayer, meron pong itinurong way, pamamaraan kung paano magdasal at lumapit sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa. Ito po ay tinuro niya sa kanyang mga alagad at makikita po ito sa Matthew 6:9-13. Kung alam niyo po yung Our Father, who art in heaven, holy be your name. Nung bata po ako, natatandaan ko, memorize po namin ito sa school at memorize po namin ito sa bahay. And we are praying this.
So, habang lumalaki ako, lagi kong pinagdadasal yung Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, thy will be done on earth. Pero alam niyo po ba, dahil ang turo i-memorize mo ang verse na to, i-memorize mo ang dasal na to, kasi ito yung tinuro ng Diyos. Ang nangyayari po, parang nasa utak siya, wala siya sa puso. Parang, we are praying, but it is blank, kasi hindi po siya nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Lumalabas na lang po siya ng parang wala lang, kasi ito po yung binibigkas natin magmula pagkabata hanggang sa tumanda. At hindi po natin nasasabi kung ano talaga yung intention natin sa paglapit sa Kanya, at hindi po natin nagagawa yung tamang paraan ng pagdadasal, kasi we are praying dahil minemorize natin yung Our Father na tinuro sa atin nung pagkabata natin. As I grew up, I realized I am not praying at all. Parang nasa school lang ako at nagre-recitation ng isang bagay na pinamemorize sa akin ng speech teacher ko, ng English teacher ko. So actually po, kailangan po nating maintindihan na yung prayer na yon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus ay pattern lang po siya. Para siyang format. Ang sabi po niya, this is how you should pray. Hindi po niya sinabing, you memorize this and pray this and pray the same thing. Ang sabi po niya, pray like this. So, binigyan po niya tayo ng format, kung baga parang binigyan niya tayo ng template para po malaman natin kung paano tayo, para po matutuhan natin kung paano po yung tamang pagdadasal. So, ngayon po, we have to remember yung salitang acts. A-C-T-S, acts. Ito po yung elements. Ito po yung elements of prayer. A as in adoration. And that is, we have to worship God. Pag nag-pray tayo, yung paglapit natin sa Panginoon, una nating dapat gawin is to adore, worship. I-acknowledge po natin ang pagiging Diyos niya. I-acknowledge po natin na siya yung pinakamataas, siya yung ating Diyos na pinaniniwalaan, siya ang ating Panginoon. Siya ang Panginoon sa buhay natin. We have to adore Him, we have to worship Him, we have to praise Him. Yun po yung unang part ng ating pag-pray. Pangalawa, yung confession. Ito po yung ina-acknowledge natin na tayo ay weak at we cannot do anything apart from Him. Kaya po tayo lumalapit sa Kanya kasi ina-acknowledge po natin na yung lumalapit po tayo as what we are. Hindi po tayo nagkukunwari na I am perfect, na wala akong bahid kasalanan, Kristiyano ako. No, hindi po ganon. We have to acknowledge na meron po tayong pagkukulang dahil araw-araw po sa buhay natin, minsan pumapalya tayo and we are not perfect, and we have to acknowledge na we are not perfect since we are approaching and since we have a perfect God. Kaya po lumalapit po tayo sa Kanya para po ma-perfect natin ang buhay natin, and we don't have to stop trying hard para po mapagtagumpayan natin at mapaglabanan natin yung mga kasalanan na ginawa natin sa buhay ay hindi na po mauulit. Yun po yung C, confession. So, tapos na po tayo sa adoration, tapos na po tayo sa confession. So, nandito na po tayo sa T, A-C-T. Ang T ay thanksgiving. Ito po yung pag-express natin ng gratitude. How happy we are kasi we have a powerful God. We have a faithful God. We have a God who is so loving na paulit-ulit niya po tayong pinapatawad at paulit-ulit niya po niya tayong hindi tinatalikuran. Kaya we have to thank God sa presence po niya sa buhay natin. Pangatlo, ito po yung supplication. Ito na po yung idinudulog po natin sa Kanya kung ano yung mga problema natin, kung ano yung mga kahirapan natin, kung saan tayo nahihirapan. Kung baga, ito na po yung part kung saan inilalapit natin yung ating mga sarili para masolusyonan kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay.
Napakasimple dito ba? So ngayon po, balikan po natin yung Efeso 6:18 na nag-inspire sa buong church kung bakit po kami nagkaroon ng powerful na prayer and holy hour, which is 6:18, na siya po nagpapasaya at nagpapatibay po sa relasyon ng bawat isa at nagpapatibay po sa pagkatao namin as Christian. At nagpapagaan po ng buhay namin, nagpapasaya po ng buhay namin, at nagbibigay ng power sa buhay namin. Pagbubula-bulayin po natin ang bawat salita ng Efeso 6:18 at magtulungan po tayo para maintindihan natin ito. Ito po siya. Nasaan na po ba ako? Ang sabi po sa Efeso, babasahin po natin ulit. Ayan. Yung first part po ng Efeso 6:18, ang sabi po, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ayan. Bakit po tayo kailangan lumapit at humingi ng tulong sa Holy Spirit pag tayo ay nagdadasal? Sabi po ni Jesus sa John 14:26, ang salita ng Diyos version. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba, kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng aking Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So, napakalaking bagay po ng Holy Spirit sa buhay natin. Sabi po ni God, i-summarize po natin. Sabi po ni Jesus, when I go to heaven to be with my Father, I will leave the Holy Spirit to be with you, to be your helper, your guidance, your counselor. Parang lahat po ng kakailanganin natin sa buhay, iniwan po at ibinigay po ni God ang Holy Spirit para po maging katulong natin at katuwang sa lahat ng bagay dito sa mundo. Alam naman po natin na life is not easy, pero magiging easy po siya dahil Kristiyano tayo, na may tagatulong tayo, na nagpapalinaw ng kaisipan natin, na nagbubukas ng puso natin sa salita ng Diyos, kaya hindi tayo naliligaw. So malinaw po ang sabi ni Jesus na ang Holy Spirit ang siyang magiging gabay natin sa lahat ng bagay dito sa mundo. Katulong natin sa ating buhay, lalo na sa oras ng ating pagdadasal. Dahil siya po ang gagabay sa atin para ma-align ang mga prayer natin yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, di ba, as a human, may kanya-kanya po tayong ambisyon, may kanya-kanya po tayong gustong mangyari sa buhay. Pero hindi po lahat ng mga bagay na gusto natin, gusto ng Diyos para sa atin. So, ang Holy Spirit po, ang siyang gabay para ma-align po yung mga gusto natin sa buhay at ma-align ang takbo ng buhay natin sa plano ng Diyos sa atin. So, napakalaking bagay po that we ask the Holy Spirit to help us pag tayo ay lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Pagkatapos po noon, ang sabi po niya, at manalangin kayo sa lahat ng oras. Lahat ng oras. Hindi po niya sinabi na manalangin kayo pag may problema lang kayo. Manalangin lang kayo pag may kailangan lang kayo. Or kilalanan nyo lang ako dahil masaya kayo ngayon. Pero pag may problema kayo, biniblame nyo ako. Or pag may problema kayo, kinakalimutan nyo ako dahil akala nyo iniwan ko kayo. Hindi po siya ganon. Ang sabi po niya, sa lahat ng oras, ang ibig sabihin po nun, kahit anong sitwasyon meron ang bawat isa sa atin, masaya man tayo, o nasa crisis man ang buhay natin, sa lahat po ng pagkakataon, araw-araw, o anumang sitwasyon meron po tayo, tayo ay laging mananalangin, tayo ay laging tatawag sa Diyos sa lahat ng oras. Ano pa po yung kasunod? Ipanalangin nyo ang dapat ipanalangin. Ayan.
katulad nga po ng na-mention ko kanina, yung pattern po na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos nung siya ay nandito po sa lupa, yung memorize natin nung kabataan natin na dinadasal natin bago tayo matulog, Our Father who art in heaven. Na-discuss na po natin kung ano po yung acts. Yun po yung elements of prayer, which is acts. Yun po yung adoration, confession, thanksgiving, supplication. Hindi naman po kasi masama na sundan natin yung pattern na ginawa ng Diyos. Kasi nga po as a Christian, we have to follow kung ano po yung ibinibigay na instruction o salita na nababasa natin sa Bible. Since ganito po yung binigay ng Diyos sa atin na pattern, ganito po yung template, sabi nga po, we have to follow. So, uulitin po natin kung ano yung ibig sabihin ng acts. Adoration, worshiping God. Confession, acknowledging we are weak, we are sinners. Thanksgiving, yung pag-express po natin ng gratitude. At supplication, ito po yung mga problema natin na nire-request natin kay God na masolusyonan. Yung we are making requests para dito, para dito, para dito. Ito po yung supplication. So, wag po natin kakalimutan. Acts. Acts. So, sabi nga po, ipanalangin ninyo ang dapat ipanalangin. So, yun nga po, we have to pray kung paano tayo tinuruan ng Panginoon. At pagkatapos po nun, ano pa? Huwag kayong magpabaya. Ang ibig sabihin po nito, huwag tayong, let's not be ignorant. Sabi nga po, diba, ligtas ang may alam. So, kung magpapabaya po tayo at hindi natin inaalam kung ano po yung mga dapat natin gawin, maliligaw po talaga tayo at mapapahamak po talaga tayo sa buhay. Kaya nga po, wag kayong magpabaya, according sa Efeso 6:18, wag kayong magpabaya. Ang ibig sabihin nito, be on alert. Alam po natin as a Christian or non-Christian, may kalaban po tayo sa ating buhay na ang plano ay sirain ang buhay natin, sirain ang relasyon natin sa Diyos, yung inilalayo po niya tayo sa Diyos, ipinapahamak po niya tayo dahil po ang kalaban, yun po ang purpose niya sa buhay natin eh. Yung ilayo niya tayo sa Diyos. Yung kahit we are trying our best to do something good, meron po siyang ilalatag na plano para po sirain yung mga magagandang plano natin at yung mga plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po, maging alisto po tayo, maging alerto po tayo sa panalangin. Bakit po ba? Bakit po ba kailangan maging alert tayo sa panalangin? Kasi po, sa pamamagitan po ng panalangin, nagkakaroon po tayo ng connection sa taas, sa ating Diyos, which is the most powerful God. Kung ang power po ni God ay nakakadaloy sa ating buhay, sa ating katawan, when we are extending our hands, when we are praying to God, nagko-connect po tayo sa ating powerful God, nagko-connect po tayo sa taas na may power on which is God. Imaginin po nyo ang isang electric fan o ang isang aircon. Hindi po nakasindi yung electric fan o aircon sa kwarto, kaya po pinagpapawisan ako. Pag po yan, hindi nakasaksak sa socket, sa kuryente, wala pong power yan para mag-function according kung paano sila ginawa at bakit sila ginawa. Hindi po aandar ang electric fan para magbigay ng hangin. Hindi po magbubuga ng malamig na hangin ng aircon pag wala po yung power. At ang power po nila ay, ang source of power po nila yung electricity. Tayo po, mas matindi pa po sa electricity ang power natin pag nag-connect po tayo sa Diyos. At nakakapag-connect po tayo when we are praying. We are connecting to the most powerful and to the only one
who loves us the most. Gaano po ba tayo kamahal ni God? Paulit-ulit na pagpapatawad, paulit-ulit na hindi tayo tinatalikuran. Napaka-faithful po niya sa atin, mahal na mahal po niya tayo. At lahat po ng pangangailangan natin, ibibigay po sa atin ng Diyos. Wala po tayong ibang source, kundi po siya. Dahil siya po ang nagme-may-ari ng lahat. Kaya po, we have to connect to the most powerful God who has everything we need, who can supply everything we need. Mas matindi pa po sa aircon o sa electric fan ang power natin pag nag-function tayo. Dahil po ang power natin hindi galing sa kuryente, galing sa pinaka-powerful na Diyos. Amen po ba? Pagkatapos po ng huwag kayong magpabaya, sabi po, patuloy kayong manalangin. Ayan. Babasahin ko nga po ulit yung Efesos 6:18. At manalangin kayo sa lahat ng oras, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Na-discuss na po natin ito, at kung bakit kailangan tayong mag-pray with the help of the Holy Spirit which is our helper and our guidance and our counselor and all. Bakit po sa lahat ng oras? Dahil kailangan po hindi lang dun sa oras na gusto natin or sa oras na masaya tayo or sa oras na nasa crisis tayo. We have to pray to God and we have to communicate with God and connect with God kahit anong sitwasyon meron po tayo or kahit ano po pinagdadaanan natin sa buhay. Ipanalangin nyo ang dapat ipanalangin. Ito po yung binigay sa atin ng Diyos, na itinuro sa atin ng Diyos na our Father, na memorize po natin ng bata tayo, pero dahil memorize natin, hindi po nanggagaling sa puso, nanggagaling lang po, parang automatic lang po siya, pero wala siyang meaning. So, we have to pray po according to the pattern na binigay sa atin ng Diyos, which is Acts. Uulitin ko po kung ano yung Acts, and that is adoration, confession, thanksgiving, at supplication. So, manalangin tayo sa lahat ng oras. Ipanalangin niyo lahat ang dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin. Eto po, patuloy kayong manalangin. Nandun na po tayo. Gawin po natin ito, ang pananalangin as part of our daily life. Kasi po as a Christian, dapat po lagi kung nakikisama po tayo sa ibang tao at may ginagawa po tayo sa buhay natin araw-araw, hindi po natin dapat nakakaligtaan yung pakikipag-communicate natin kay God, which is praying. Let us not give up po sa pagpipray kahit minsan akala natin tahimik ang Diyos, hindi siya nakikinig sa atin. Hirap na tayo, ang tagal-tagal na nating pinagpipray ang mga bagay na ito, pero wala pa rin nangyayari. Yung kahit anong gawin natin, ganito pa rin ang sitwasyon. We should not give up. Alam po natin, sabi nga po ni God sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya kapatid, may sarili, alam po ni God kung kailan makakabuti sa atin yung mga bagay na hinihingi natin. At yun po yung tamang araw para po makamtan natin kung ano ang mga pinagpipray natin sa Kanya. Lalong-lalo na po kung ito ay naaayon sa plano niya, naaayon po sa will niya. Huwag po tayong mag-give up. Dahil pagdating po ng araw na ibinigay na po ni God sa tamang araw, sa tamang lugar yung panalangin natin, everything will be beautiful. Wala ka pong masasabi, maluluha po kayo sa joy because God can give us more than what we ask for, at nasa Bible din po yun. So let's not give up at patuloy po tayong manalangin. Gawin po nating parte ito sa buhay natin. And last part of Efesos 6:18,
lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ang ibig sabihin po niya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Huwag po tayong mag-focus, huwag po tayong selfish sa sarili lang natin. When we pray, ilapit din po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga, lalong-lalo na ang ating mga kapatid sa church, ang ating pastor, yung mga elder ng church, yung mga nagli-lead sa mga ministry, yung mga sa music ministry, sa dance ministry, yung mga nagli-lead sa Bible study, lahat ng kasamahan natin at kapatid natin sa church. Ito po yung mga sinasabi sa Efesos 16 na isama natin sa ating pagdadasal lahat ng mga pinabanal. So when we pray, we have to pray for each other. We have to pray for other people, and we have to pray for the whole church, lalong-lalo na po sa pastor natin. Dahil po siya yung inatasan at inutusan ng Diyos para tumayo sa harapan natin at magbahagi ng mga salita niya. Napakaganda nga po nung napag-aralan natin ngayon, yung Efesos 6:18. Isang verse lang po siya, pero napakalaki po ng bagay na nagagawa niya sa buhay natin. So, I am inviting everyone, inspiring everyone, na mag-alarm po ng 6:18 p.m. sa inyong mobile o sa inyong alarm clock para po magsama-sama po tayo at masaya po tayong sabay-sabay na lumalapit sa Diyos at nananalangin sa Diyos. Napakasaya po ng feeling. Try nyo po at mararamdaman nyo po na kasama nyo pala ako nagdadasal ng 6:18. Kasama nyo pala yung pastor na nagdadasal ng 6:18. Yung ramdam mo po yung presence na parang ang dami-dami mong kasama na nagdadasal sa oras na yun. Parang yung presence lang po na binibigay ng Diyos na kasama mo ang buong church at kasama mo yung mga ibang nasa prayer covenant din ng 6:18 para pong may miracle na nangyayari sa buhay. So, hanggang doon na lang po tayo. So, let's all stand together in faith and let's all pray together in one accord. 6:18, mag-alarm po tayo. I'm inspiring and I'm convincing and I'm inviting everyone na samahan po kami sa aming prayer covenant tuwing 6:18 p.m. Salamat po. Napakaganda po ng feeling ko ngayong araw na to kasi na-share ko po sa inyo kung yung prayer covenant namin na 6:18 kasi po ang laki po ng nagawa niya sa buhay ko at sa buhay ng buong church. Kaya po magpapaalam na po ako for now hanggang sa susunod at selyohan na po natin ang ating morning devotion ngayong araw na ito. At manalangin po tayo. Let's bow our heads. Father God in heaven, we worship you and we praise you at mahal po namin kayo. At kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po sa Holy Spirit na ibinigay ng ating Panginoon para po maging helper namin at mag-guide sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay. Let the Holy Spirit, dear God, reign in every hearts ng mga anak mo, sa puso namin, sa kaisipan namin, sa buong pagkatao namin. Tulungan mo po kami na ma-enjoy ang buhay namin, having the greatest navigator in our lives, which is the Holy Spirit. Thank you. Maraming salamat po, God, in the name of your Son, Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pasasalamat at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. Ayan po, mga kapatid, hanggang sa susunod po at sana po masaya po kayo na nakapag-aral tayo ng salita ngayon. 6:18, magkita-kita po tayo ng 6:18 p.m. Magmula ngayon hanggang forever. Magandang umaga po ulit. Bye!